Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, good morning po sa inyong lahat dyan na nakaantabi ngayon sa ating live dito lamang sa Straight to the Point. Straight to the point! Kung saan, meron naman ako nakita ulit na video sa Facebook at talagang dumadami na yung mga protestante na nagbablog about sa paninira sa Catholic. Dumadami sila, no? Enjoy silang tirahin ng Katoliko. Kaya naman, depensa naman ng depensa. Okay? At ang tatalakayin ko sa araw na ito, wait lang muna, basa muna ako ng mga comments na nandito kasi mga comments natin, tatingnan yung mga comments natin. Sabi dito ni Intel August Purakan, maing buntag sa tanang tigpaminaw. Sabi naman ni Vilma Alba Cantre, magandang umaga bro JD and everyone. Sabi naman ni Delphine, paano ano daw yun? Happy morning sa tanan. And then from Jem Dadizon, good morning bro Jando. Oy, nag-send siya ng 100 stars. Straight to the point! Thank you. And then kay Jug Moves, maayong buntag bro Jando, morning. Always watching here. Jinsan City. Taga Jinsan ka pala? Malapit pala kayo kay Glenn Luzon, no? And Ruel Balala, sabi niya, good morning brother Jando, watching from Bagong Barrio, Caloocan, God bless. Okay, sa araw na ito nung tatalakayan ko naman yung video na natagpuan ko naman sa Facebook. Eto. So, pakinggan ko muna siya sa Bisaya. Bisaya to video na ito. Pero tatagalogin natin kung ano ibig niya sabihin, Narito. Mga Katoliko ba? Mao nang igawas ko dira kay naglibog ikuan sa ilahang pagsabot. Yan. Sabi niya, lumabas siya sa Katoliko kasi nalilito siya sa tunay na katuruan doon ng Katoliko. Kaming dalawa, baliktad kami rito. Bakit? Siya lumabas dahil nalito. Yan. Sana kung may kalituhan, magtanong. Hindi yung sa iba ka kukuha ng info tapos sabi mo may mali, wala ka naman napatunayang mali. Ganon yan. Kailangan alamin mo muna, magtanong ka muna kung ano yung mali. Pero lumabas siya na may kalituhan. Samantalang ako naman, ako lumabas sa Seventh-day Adventist kasi naunawaan ko. Yan na. Ang ganda dito kasi iba yung umalis ka dahil naunawaan mo sa umalis ka dahil hindi mo naunawaan. Dati ako very ako sa Adventist. Stick talaga ako sa Adventist.
Pero nung natuklasan ko yung patungkol sa founder, kasi hindi naman kami lahat ng mga Bible lumaan sa Bible study ng Seventh-day Adventist, hindi sila tinuruan about sa founder. Walang sino mang tinuruan sa kanila about sa founder. Kaya nung nakalaban ko si Brother Wendell Talibong, doon ako nagtaka ba't sinasabi niya na yung Seventh-day Adventist tatag lang ng ordinaryong tao. Tapos may binasa siya sa awit 127:1. Basahin natin yung sinasabi doon, ano? Sabi doon sa awit 127:1, ganitong sinasabi. Yan. Sabi, kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ng pagtatayo nito. Kung walang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Sa madaling salita, yung mga iglesyang tatag ng tao, yun ay walang kabuluhan ang pagtatayo nun. Kung walang kabuluhan, how much more yung mga membro na nandoon. Pinaliwanag din sa akin ni Brother Wendell yung about sa John 10:16. Nasabi ni Kristo, mayroon akong mga tupa, sabi ni Kristo, mayroon akong mga tupa na wala sa kulungang ito at sila ay kailangan ko namang dalhin dito, dalhin sa naturang kulungan. At ang ginawa ni Ellen G. White, hindi niya dinala yung mga tao sa kulungan ni Kristo, bagkos ito ay dinala niya sa kulungang siya mismo ang gumawa. No. Kaya nung pagdating sa founder, nag-research ako, totoo ba yung claim ng Katoliko na sila ay founded by Jesus Christ? Nag-search ako ng walang biases. Kasi yung mga SDA kasi kapag sila nag-research about sa founder, nilalagyan nila ng biases. Biases. Example, yung sinasabi ni Cristito Bacalares na ang meaning daw ng founder is nakakita. Nakakita ba? Nakasumpong, nasumpungan niya, nakita niya. Yun daw ang ibig sabihin ng founder. Bagkus hindi naman yun talaga ang kahulugan ng salitang founder. No? Ang meaning ng founder, tagapagtatag, tagapagtayo. Pero, actually sa mga Seventh-day Adventist sa Tagalog, ang tawag nila doon, tagapagtatag o tagapagtayo. Bukod tangi lang si Bacalares at saka yung mga Bisayang mga Seventh-day Adventist ang sasabi na yung term founder is nakasumpong. Oh. Yun lang pinagkaiba ng dalawang yon. Kaya ito naman siya ay umalis sa Katoliko kasi wala daw siyang naunawan at nalito raw siya. Nalito, bakit? Kasi sinisirado niya yung kanyang pag-iisip. Malalaman natin yan. Tuloy natin yung video. Ang Exodo 20 versikulo 4 nagsugo gid ang Ginoo nga dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Yan. Sabi niya, ang Exodo kapitulo 20 versikulo 4 ay nag-utos talaga ang Panginoon na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Bisan sa dagway, sa bisan sa butanga nga tuwa sa itaas sa langit. Sa kahit na anong itsura na nandoon sa taas sa langit. Sino kaya yun, ano? Sino kaya yun? Ano kaya nasa isip nito habang sinasabi, ano mang nilalang na nasa langit? Kasi pag hindi ka marunong umunawa sa talatang yan, malamang iisipin mo yung mga nasa langit na mga santo. At definitely, pabor sa amin yan. Bakit? Inaamin nila na meron na palang mga santo sa langit. Tuloy pa natin ng video. Kundinhi sa ilalom sa yuta. Sa ilalim ng lupa. Ano kaya ang unawa niya sa ilalim ng lupa? Tuloy. O ilalom sa tubig sa yuta. Ilalim sa tubig na nasa ilalim ng lupa. Ayan. Yung tatlong yan, malalaman natin kung naiintindihan ba niya o ini-interpret niya
batay sa interpretation ng mga protestante. Tuloy natin. Mao na gyud ang sugo sa Ginoo pero wa sila mosunod. Ano na wala na sunod? Sabi niya, yan ang utos ng Panginoon, pero hindi nila sinunod. Anong hindi sinunod? Sinunod namin yan, oy. Ha? Yan ay sinunod namin. Bakit? Wait lang. Kaya yun. Okay, so tingnan po tayo, ano? Hindi niya naintindihan yung talatang yun, yung linyang yun. Yung hayop, yung imahe ng anumang nilalang na nasa langit, yung nasa lupa, at yung nasa tubig sa ilalim ng lupa, hindi niya naintindihan yun. Kaya siya nalito. Yan. Pero kung naintindihan niya yun, hindi siya malilito. Bakit? Kapag binabasa nila yan, yung talatang yan, ang nasa utak nila, yung ating imahe ng mga santo. Ayan. Yung ating imahe ng mga anghel, yan ang nasa isip nila. Pero yan ba talaga tinutukoy ng Biblia? Ating basahin yan sa Biblia na The Living Bible, Exodus chapter 20, verse 4. Ang sabi dito, you shall not make yourselves any idols. Ayun pala, nandoon pala. Mga idols pala yun. Mga idols, mga Diyos-Diyusan. Ibig sabihin, hindi yung imahe ng mga santo. Kasi yung imahe ng mga santo, ang tawag dyan, icon. Ang imahe ng mga santo, ang tawag dyan, icon. Hindi siya tinatawag na idols. Yan. Katunayan, tingnan natin yung isang yung isang aklat na kung saan Judaism ang nagsulat, rabbi ng Judaism. Tingnan niyo ha. Ito yung sinabi ng isang rabbi ng Judaism about sa larawan ni Mama Mary. Wait lang ha, wait lang. Anuhin ko muna rito. Okay. Ito sabi niya, oh. Kita ko sa inyo. Ay, hindi pala. Ito. Yan. Sabi niya ganito. Basahin natin ha. Basahin ng buo ha. Yan. When his former co-religionist began accusing him betraying Judaism, he replied sadly, my conscience is clear. I have renounced nothing. Is not the God of Saint Paul also the God of Abraham? Kasi, sa Judaism kasi kapag naniwala ka na kay Apostol San Pablo, traidor ka na. Kaya napapaliwanag siya. Sabi niya, yung Diyos ba ni San Pablo, hindi ba yun ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob? Oh. Saint Paul converted. Did he forsake the God of Israel in doing so? Sabi niya, si Apostol Pablo ay na-convert sa Kristyanismo. Ibig sabihin ba tinalikuran niya ang Diyos ng mga Israelita? Did he stop loving him? Sa pag-convert pa niya to Christianity, tumigil ba siya na mahalin ang Diyos ng mga taga-Israel? It would be absurd to say yes. Isang kalokohan na sabihing oo. Yan. After receiving baptism, Professor Zoli became a fervent daily communicant, devoting considerable time to praying before the Blessed Sacrament in his parish church and the university chapel at the Gregorianum. He always kept a crucifix on this desk as an expression of his Marian devotion. He had an icon of the Blessed Mother with a lighted blessed candle always before it. Ano daw? He had an icon. Icon yan. Ang sinasabi sa Biblia, you shall not make yourselves any idols. Yan na. Ang sinasabi sa Biblia na bawal, idols. Wait lang, maingay si Divine. Ang pinagbabawal sa Biblia, mga idols o Diyos-Diyosan. Samantalang yung aming imahe, ang tawag dyan, icon. Ano sa Tagalog ang icon? Yan ang problema dyan.
Dahil hindi nila alam, mga protestante, sa kakitira ng kanilang pag-iisip, hindi nila alam ang pinagkaiba ng icon sa idol. Oh. Hindi nila alam. Yun. Oh. So, meron pa tayong isang ebidensya rito. Isa pang ebidensya natin dito. Meron pa tayong isang ebidensya. Eto. Asan ba yun? Ayan nyo, Isa naman itong balita from Gilbert Perez. Wait lang. Isang balita from Gilbert Perez. Sabi niya dito, The Talk of the Town sa Philippine Free Press, ito, March 29, 1993, page 24. The talk of the town nowadays is the spate of apparitions and miracles that is happening, it seems, nationwide. The Dancing Son of Ago, the Bleeding Virgin Mary icon. Ano daw? Virgin Mary icon. Icon talaga yung imahe natin. Hindi ko alam bakit itong mga protestante hindi alam ang pinagkaiba ng icon sa idol. Para lang ganito ba? Yung icon ay larawang inanyuan. Yung idol ay larawang inanyuan. Therefore, yung icon ay yun ang idol. Mali. Mali. Ang tawag sa fallacy na yan, fallacy of equivocation. Fallacy of equivocation. Kasi iba ang icon, ibang idol. Parang ganito ba? Ang isda, ang piranha ay isda. At ang goldfish ay isda. Therefore, ang goldfish ay piranha. Ay, mali yun. Mali. Mali. Hindi ganon. Halimbawa, ang dolphin ay isda. Ang pating ay isda. Therefore, ang pating ay dolphin. Mali yun. Mali. Mali. Ganyan. Sana mga protestante, matuto naman kayong magsaliksik, umunawa at mag-aral. Huwag kayong magpapaniwala sa mga pastor ninyong walang alam. Yan ha. Ang sinasabi ng Biblia, you shall not make yourselves any idols. Huwag yung idamay ang icons. Yan ang pinagkaiba ng Katoliko sa mga Protestante. Kasi tayong Katoliko, nauunawaan natin ang Biblia. Pero sila hindi nila naunawaan yan. Ano daw? Huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan, idols. Yung idols wala dyan, larawang inanyuan ng mga Diyos-Diyusan. Ibig sabihin, hindi kasamang icon, idols lang. No images of animals. Yun palang nilalang na nasa lupa, yun pala ay mga hayop, gaya ng baka, kabayo, o aso, pusa, yun pala ibig sabihin nun. Tapos ano pa? Yung mga nilalang na nasa ibabaw ng langit, ano yun? Birds. Birds pala yun. Tapos yung nilalang na nasa ilalim ng lupa, nasa tubig sa ilalim ng lupa, ano yun? Fish. Ayan tanong, kung nilalabag natin yan, sinong santo ng Katoliko ang hayop? Anong klaseng hayop ang naging santo sa Katoliko kung meron man? Tapos, anong klaseng santo sa Katoliko na ibon? Sa tagal ko sa Katoliko, wala akong naalala na meron tayong santo na ibon, isda, at mga hayop. Ngayon, ba't siya umalis sa Katoliko? Kasi nalito siya. Bakit na siya nalito?
Kasi hindi nakakaunawa ng Biblia. Yun. Para makita natin yung kanyang ano. Sige, dumadami ng mga mukha ninyo. Dumadami na. Tira kayo ng tira. Huwag kayong magalit ha pag sinagot ko yan ha. Hindi ba kasi dyan nagagalit pag nagre-riba tayo? Wag ka kasi tumitira. Galit ka pag kami nag-rebat. Huwag ka magalit. Meron ko na ano dati. Aba, nagalit siya dahil niribat ko yung video niya. Huwag kang magagalit. Ikaw yung umatake. Natural lang ang magpapapa. Kung sa boxing pa yan, ikaw nanununtok ka. Lang ang papasuntok lang kami. Siyempre, kailangan namin na mag-defend. At kung na-counter-attack ka sa defend namin, problema mo na yun. On the first place, sana hindi ka nag-attack. Diba? Nag-attack ka eh. Huwag ka magalit kung makounteran ka bigla. So naman tayo ngayon, ating ituloy yung naturang video, no? Sabi niya, Ang Exodo 25, versikulo 18, nga si Moises ra ang gisugo nga magbuhat og kirubin. Sabi niya, Exodo 25:18, si Moises lang ang inutusan na gumawa ng kerubin. Galing mo. Ang galing. Pero nakapagtataka bakit sa Badista hindi nila kailanman matanggap na ayun din sa Exodo 20, Israelita lang ang inutusan na mangilin ng Sabat. Ba't hindi nila matanggap na ang Israel lang ang inutusan na mangili ng Sabat? Pag sila tinanong mo sa bagay na yan, sasabihin nila, ang inutusan ay tao. At dahil tao ka, kasama ka ron. Ngayon, pag sinabi mo naman, ano yun? Pag ang tao inutusan, obliged tayong sumunod, ganon. Sabi naman nung isday, oh, natural, tao ka, di ba? Hindi ka naman unggoy, di ba? Ganon ba yun? Okay. So, ang tao na tinutukoy dyan inutusan, hindi ba mga Israelita yon? Sabi niya, hindi naman problema sa Israelita ba yun eh? Anong? Yung tao, yung Pilipino, tao yun, di ba? Siya, ayan, dami bang Pilipino dyan? Sabi niya, natural, tao inutusan eh. Ganon. Okay. Sa Exodo 25:18, may utos din dyan, tao inutusan. Dami Pilipino doon. Sabi niya, basahin natin. Nang nabasa, paggawa ng rebulto ng kerubin. Sabi ng Sabadista, ay si Moises naman yan eh. Oo nga. Si Moises nga. Tao naman yon. Iyan tanong. Sabi mo kapag tao inutusan, damay-damay tayong lahat pati Pilipino. Ayan, tao inutusan. Ba't ayaw nyo makidamay? Ayun. So, I told you, yes. I told you, yes. I will charge it. Okay? Then, sabi naman nung Sabadista, yun na nga, si Moises lang naman ang inutusan. Sabi ko naman, yun na rin. Israel lang naman ang inutusan. Kapag ginamit nila ang argumentong tao inutusan, basahin niyo Exodo 25:18, mag-iiba yung isip nila. O di kaya, sabi nila ngayon, isang tao lang naman ang inutusan dyan eh. Basahin nyo ang mga seremonyalo kung saan maraming Israelitang inutusan. Sabi naman nila, Israel naman yan eh. Yan ang nakakalito sa utak ng mga Sabadista. Tapos itong taong ito, sasabihin niya, nalito talaga ako.
Sana, hindi ka na lang sana nagreklamo. Oh, hindi sana nagreklamo. Tingnan nyo, sabi pa niya. Dito hinon sila hintuo nga si Mrs. ang gisugo nga magbuhat og kirubin mo ilang rason nga pwede na daw magbuhat og mga santos. Oh, hindi ba ganyan din kayo? Di ba ganyan din kayo? Ang dinadahilan ninyo, ang mga Israelita ang inutusan na mangili ng Sabat. Kaya yun ang ginagamit ninyong rason, kaya pati kayo nangingilin din ng Sabat. Di ba? The same, di ba? The same? Hindi nyo napansin yun? Ano ba naman yan? Oh, baka meron Sabadista nanonood ngayon dyan. Tawag kayo. Nakailang live na ako. Wala pang Sabadista tumatawag sa akin dito. No? Ilang live na ako, wala pang SDN na pumapasok. Bakit kaya? Bakit kaya? Hina, Sabadista, pasok kayo dito at magtalakayan tayo. Presenta ka ng topic. Pag nagustuhan ko, talakayan natin. Kapag sa tingin ko, nakakasawa na, ulit-ulit na lang, Sabat, pagkain, ulit-ulit na lang, ay wag na lang. Iba ng topic na lang. Kung ayaw nyo, magtanong na lang kayo. Magtanong na lang kayo. Ganoon na lang. Sige, Sabadista. Pasok naman dyan. Oh. Sabi naman dito tingnan natin ha, yung mga comment nila dito. Okay, sabi dito na, sabi nila, ating basahin yung mga comment nila dito ha, para maano natin ha. Dami na palang nag-comment oh. Okay. So, sabi dito ni Ping Zerodo. Oy, Ping Zerodo, good morning bro, good morning. Good morning ka panali ko. Nawala. Andiyan si Maricel Moncada. Shout out, ay abangan ninyo ngayong September 9, 3 p.m. Straight to the point yan. Anong araw? September 9, 3 p.m. September 9, 3 p.m. Wait lang ha. Anong araw yun? Teka, September 9, 3 p.m. Monday? Wala ka. Monday pag yun. Maricel, what if atas tayo ng alauna? Kasi baka abutan tayo ng uwian ng mga bata, hindi ko masundo yung anak ko sa school. Okay? Sabi naman ng Lito, kaya naman pinagtulakan nila na idol talaga lahat dahil madali lang kasi makakulimbat ng miyembro. Yun na nga. Yun na nga. Sabi naman ni Intel August Purakan, mingaw po dili tagdo ni mga SDA nga lumba rag papansin bro. Mo lagi papansin po. Jose Tomo, hindi kasi Holy Spirit na nanggagaling sa Panginoon ng mga nasa protestante kasi mga tiwalag sila simbahan na tinayo ng ating mahal na Panginoon. Espiritu tunto ang naasa kanila. Hindi nila maintindihan ang nakasulat sa Bible kaya hindi salungat ang paliwanag nila sa Bible, yung magkasalungat. Sabi ni Intel August Purakan, pero nasubrahan na jud to si sukdanan sa kamatuoran, bro. Gipaila lamang jud nila sa iyahang mga post nga naliwat sa founder nila. Lami unta. Ug kana si sukdanan sa kamatuoran makidayalogon anako dire. Depod. Nalagi live lagi ko lagi. Isa mega live dia, Jando. Nanawag na siya. Nanawag kamo nilang taw
Manolito, Ginitaran, walang alam lahat ang mga protestante, nagpauto lang sila sa kanilang mga pastor. Wala kasi silang mga banal, kaya di sila maniniwala sa mga icon. Wala kasi silang alalahanin, di gaya natin over hundreds of saints. Tingnan nyo ha, ang mga protestante, walang mga banal yan. Oh. Pati yung kanilang kinikilalang founder, hindi rin banal sa kanila. Oh, tamo? Oh, Manolito Ginitara, nag-send siya sa akin ng 35 stars. Thank you. Oh, sabi naman ni Presili Gasperojas, good morning bro, Jando. Sabi naman ni Onkel Hob, Jausi Arin, paano basahin ito pangalan mo? Salamat kayo sa invitation. Magtan-aw ra sa YouTube ninyo, dili pareha atong oras, Brad. Ah, nasa ibang bansa pala to. Oh. Hadlok ng SDA sa imuha, bro, JD. Pwedeng hadlokag yun. Nurse Rolio. Tanong ko lang, bro, JD, bakit ang demonyo nasa lupa? Di ba dapat sa impyerno yan sila? Bakit dito pa sa lupa? Sila ay nandito sa lupa para tuksuhin yung mga Katolik, mga Kristiyano, hindi lang Katoliko, pati yung lahat ng tao sa mundo. Lahat ng tao tinutukso nila. Yung iba nagpaloko, yung iba naman malapit ng maloko, yung iba naman hindi talaga nagpapaloko. Yan ha. Kaya sana dapat huwag tayong papaloko. Papaloko. Ganito yan oh, tandaan ninyo. Tayo ay nangangaral ng salita ng Panginoon. Tandaan niyo ito ha. Ito sinabi ni Padre Darwin kahapon sa aming holy hour. Tayo ay nangangaral ng salita ng Panginoon. Kapag yan hinaluan mo ng pang-aasar, ibig sabihin yung pangangaral mo contaminated na yan. Pag sinabing contaminated na yan, basura na yan. No? Basura na yan. Kung gusto mo gusto mo talagang makipagtalakayan, wag na wag kang mamimersonal. Kailangan ang talakayan talaga malinis. Ano ba ang malinis na talakayan? Ibig sabihin, labasan ng katotohanan, walang gamitan ng tricks, walang gamitan ng strategy. Ang hirap sa mga sabadista kasi gumagamit ng mga strategy. Gaya ni ano ba? Dahil Villanueva, sabi niya, bro, kung mayroong nabasa si Jerry Laig na santo ng mga Hudyo, pinersecute ng Roman Catholic Church, tatanggapin mo ba? Natalo ka na. Sabi ko, wala siyang mababasa bro, kaya ko nga siya hinanapan para basahin niya eh. Yun na nga, sabi niya, yun na nga. Kung sakali na meron siyang mabasa, tatanggapin mo bang talo ka na? Sabi ko naman, di basahin niya para i-double check ko rito. Sabi niya, ganoon na lang bro, mag-showdown na lang tayo. Babasahin ko, ngayon din. Sabi ni Villanueva, ngayon din. Huwag mo nang bukas-bukasin, ngayon din. Babasahin ko, santo ng mga Hudyo, pinersecute ng Roman Catholic Church. Pag nabasa ko, balik ka sa SDA, sabi ni Villanueva. Sabi ko, okay, sabi, dahil yan ay showdown, basahin mo, i-double check ko rito. Pagtugma ang resulta, sa paliwanag mo, magbabalik ako sa SDA. Sinabi ko yun. Pero pag hindi tumugma, ikaw ang magkakatoliko. Anong ginawa ni Daryl? Pinatay yung live. Ni hindi man lang nagpaalam. Ni wala man lang pasalamat na salamat sa inyong panonood. Babay na po. Ang ginawa niya, pinatay agad yung live. Yun na. Yun ang malaking ano doon. Kaya doon sa tanong mo bakit nasa lupa ang mga demonyo para tuksohin lahat ng tao. May mga tao nang nagpaloko. May mga tao na malapit ng maloko at may mga tao ring hindi kailanman nagpaloko. Kaya kailangan doble ingat tayo dyan.
Kapag tayo ay mangaral ng salita ng Diyos, siguraduhin natin na hindi natin inaasar yung ating katalakayan. Hindi inaasar yung para bang ganito ba? Huwag ka na kasing mataranta, sobrang ratol na ratol ka na. Daming commercial. Ay nako. Yung mga batang ito. Tuloy tayo. Okay, basa naman ako dito mga comment naman. No audio po. Audio nawala. Nawala ba audio? Nawala? Nawala audio. Baka yung umalis ako. Okay. Good PM bro Jando. Sabi naman ni Remdel Sinsano Paubsanon. Watching from Mandawi City. Wala sound bro. Nawala ang audio bro. Virgin, nawala po ang audio. Saan nawala yung audio? Ngayon lang. Hay nako. Kasi nagsasalita si Bro Jando sa anak niya. Yun ang reason kaya nawawala yung audio kasi kinakausap ko sila. Okay, they want our soul to despise God. Sabi ni Jasmine Asubar. Sabi naman dito ni Luigi Anthony Plyda, revolto ni Satanas o ubang Diyos, dili nila buakon. Pero pa revolto sa mga kasantos, ila buakon nga no ka, ay ila man kauban tong demonyo. Tingnan nyo ha. Revolto ni Mama Mary, sinunog ni Alvin Sanchez. Inala sa bahay nila, binuhusan ng gasolina tapos sinunog niya. Nang sabihin ko sa kanya, bro, mas maganda bro, gawin mo rin yan sa rebulto ng Baphomet ng mga satanista. Sabi niya, dalin mo rito. Teka. Inutusan ka ba? Inutusan ka ba na sunugin mo yan? Di ba hindi? Ginawa mo eh. Ba't ngayon, ako ba utusan mo na magkuha ng rebulto ng Baphomet? Ikaw yung may nagsusunog ng rebulto. Tapos sabi niya, inutusan daw siya ng Panginoon. Nabaliw na. Straight to the point. Ang mga inutusan ng Panginoon dati na magsunog ng mga rebulto ng mga Diyos-Diyosan, pinupuntahan nila mismo yung rebulto, sinisira, sinusunog nila. Hindi sinusurrender sa kanila para kanilang sunugin. Pinupuntahan nila mismo upang kanilang gibain, upang kanilang sunugin. Ngayon, kung talagang ikaw ay inutusan ng Panginoon, puntahan mo yung rebulto ng Baphomet sa Amerika. Puntahan mo yon, gibain ninyo, sunugin ninyo, kung kaya nyo. Ang problema lang, hindi nila magawa. Alam nyo kung bakit? Kasi ang mga satanista handang paluin ang ulo nila. Sige, lapitan nyo yan. Lapastanganin nyo yan. Lalapastanganin ka rin namin. Ganon. Kaya takot sila. Dahil ang Katoliko, pag ginawa nila yan, ang Katoliko manunood lang. Sa madaling salita, mga duwag ang mga taong yan. Kumbaga, naghahanap lang na kung saan safety sila. Papaluin ng rebulto dahil alam nila Katoliko manunood lang. Pero pag rebulto ng satanista papaluin nila, sigurado may lilipad na bato sa ulo nila. Kaya wag na lang yan. Di ba? Yan ang sikreto dyan. Yung mga protestante na nagbabasag ng mga larawan. Pakitaan nyo ako ng gilas. Yung rebulto ng mga satanista, yun ang basagin ninyo. Tingnan nyo, lahat ng Kristiyano matutuwa pa sa ginawa ninyo. Kaso, takot sila dun. Ibig sabihin, matapang lang yung mga protestanteng yan kasi ang Katoliko manunood lang. Pero kung sakali may isang Katoliko na basagulero, at sabihin sa kanila, sige, paluin rin kita. Papalo kaya yan? Paluin mo yan. Mayroon akong bat dito.
Sige, paluin mo, palo rin yung ulo mo. Yan natin, papaluin ba ng protestante yan? Kaya kung hindi nila gagawin yun, sabi nila, bro, respetuhan ito, bro. Respetuhan manday, undangin ha. No, ganun na. Ganun sila. No, ganun sila na ano na nilang kaya sila matapang lang sa Katoliko kasi ano lang, manunood lang yung Katoliko eh. At umari nga pagdasal pa sila na sana mabuksan ang kanilang isip. Pero wala silang pakialam doon. Mas maganda sana pakitaan kami. Yung larawan ni Buddha, basagin yung sa harapan ng isang insect. Tingnan natin kung ano mangyayari sa inyo. Sige. Pakitaan nyo yung insect, paluin nyo yung kanilang Buddha sa harap nila. Sa harap ng mga insect, gawin nyo. Tingnan kung ano mangyayari sa inyo. Walang malakas ang loob na gagawa niyan. Na magpalo ng Buddha sa harapan at saka yung insect na yun, devoted na the Buddhism, devoted siya. Kaya niyong paluin niya. Sige, subukan niyo nga. Pa-video ha, pa-video. Videoan niyo sarili niyo habang ginagawa niyo yan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Oo. No, sabi dito kanina yung natapon Diyos, sabi ni Bernarda Ibarzabal, nawala ang audio nung natapon ng Diyos, bro. O, nawala ang audio. Okay. Teka. Ba't nawala internet? Ayun. Kala ko nawala internet. Bigla ba naman? Nawala internet. Biglang nag-zero yung ating streaming dito. Okay, Bro James Jokson, Ana Maria, tinatawag si Bro James. Marvin Gulani, bro, nung ipinako si Jesus sa krus, iniwan niya ang kanyang ina sa mga apostoles. Nasaan pala si Saint Joseph nung time na yun? Patay na po. Nung namatay si Saint Joseph, si Kristo ay bata pa. Bata pa si Kristo nung namatay si Saint Joseph. Nasa mga edad siguro, edad 12. Edad 12 or 13. Nasa ganung edad si Kristo nung namatay si Saint Joseph. Yan, wala na siya nun. Okay. Barrett Kidjo, bro, pasok, magtanong ka, bro. O, pasok, pagtanong ka. Erwin Saint. O, marami mini-mention dito na pangalan. Okay. Sabi naman dito ni Jasmine Asubar, when the Nars Rolio, when the war broke off, Lucifer fell and fought with Saint Michael here on earth. If I'm right, Father Chris Alar said Saint Michael is still here on earth fighting against Lucifer and the fallen angels. Okay, sabi naman dito ni okay, din na Pre, Melchor Otelano, salamat sa pagtanaw, sabi ni Jug Moves. Okay, si Bitoon Jersey Maker. Bro, Mayo Buntag, may mapansin lang ako sa mga iglesia ni Cristo na tayo ni Felix Manalo. Nakalakay local church, hindi naman tayo sa local na nabanggit. Halimbawa, local church ng Kapas, pero sa konsepsyon nakatayo yung Kapas kasi katabi ng bayan namin. Baka kako yung gumawa ng karatulan na lito lang. Na malamang ganun. May possibility na ganun. Na yung naglagay ng karatulan na nakalimot lang kung ano yung tamang ruta. Ganggang Pardilyo Kalamba. Dili man na sila kabasag sa mga ributo sa mga satanista. Hadlok sila mukaliring ilang ulo. Correct. Hadlok. Ano tinuod ya? Walay sabadista mangusog og guba sa ributo sa mga satanista kay sigurado sila mamiligro sila. No? Wala 31 pa. No? So good morning, Bro Jando watching from Taiwan, si Taiko Nora. Ito naman si Olive Olay. Good morning, Bro Jando, Labador, Ray Eda Aspera. Ito ilagay sa screen yung comment ninyo. Okay. Marvin Golani, bro, na mabasa ana sa
Biblia bahin sa pagkamatay ni Saint Joseph, wala na. O bitaw na mingon bitaw mi nga Biblia dili kompleto. Maraming information na hindi nakasulat sa Bible. Gaya niya, ano kinamatay ni Saint Joseph, anong ginawa ni Kristo nung siya pagkabata niya hanggang 12 years old. Kasi 12 years old siya doon na iwan sa templo, hindi ba? 12 years old siya naiwan sa templo. Tapos, nung hinanap siya, kung may mga kapatid siya, nasaan sila? Nasaan sila? Wala. Yun na nga. Ano mga ginawa niya? May mga ginawa si Kristo, wala na naisulat sa Bible. Yan ang isang palatandaan na ang Bible talaga, hindi talaga kompleto. Hindi talaga siya kompleto. Sabi naman dito ni Birdstone Rosary, pwede ba gamitin bro? Hindi. Birdstone, yan yung mga pampaswerte ng mga bato? Hindi. Chads Aladim, bro, may nakita ako sa reels na may bungo ng madre sa Vatican. Ano ba ang kwento nun? Yun ba yung madre sa, ano yun? Yun ba yung madre sa kwento ni Father Diz sa isa niyang talk? Yung na-possess or nagbuntis? Bungo ng madre? Tingnan natin ha, bungo ng madre sa Vatican. Ano yun kasi may alam ka ba? May alam ka ba patungkol sa bungo ng madre? Ng madre sa Vatican? Tingnan natin anong sagot dito. Okay, ating silipin ang sagot dito ng aking tinanong na aking assistant ko si ChatGPT. Tinanong ko siya, ito. May alam ka ba patungkol sa bungo ng madre na sa Vatican? Sabi niya, ang issue tungkol sa isang bungo ng madre na di umuni natagpuan sa Vatican ay madalas lumalabas sa mga conspiracy theories at haka-haka na may kinalaman sa mga sikreto ng simbahang Katoliko. Isa sa mga kilalang kaso ay noong 2018 nang magsagawa ng paghuhukay sa Vatican na kaugnay sa pagkawala ng isang dalagita, si Emanuela Orlande noong 1983. Sa paghuhukay na ito, may mga buto na natagpuan at may mga haka-haka na isa dito ay bungo ng isang madre. Gayunpaman, ayon sa opisyal na mga ulat, ang mga natagpuang buto ay hindi naugnay sa alinmang nawawalang tao sa anumang kriminal na aktibidad. Ibig sabihin, may mga bungo na nahukay pero hindi siya connected sa mga pinagdududahan na mga kriminalidad. Malamang matagal ng patay ito, no? Ang mga ganitong kwento ay kadalasan nagmumula sa mga espekulasyon. Ayan. Galing pala sa mga marites, espekulasyon at sensationalized media coverage. Pero sa ngayon, walang konkretong ebidensya na nagpapatunay ng anumang mas malalim na sikreto tungkol dito sa Vatican. Interesado ka ba sa mga conspiracy theories o nais mong malaman totoong kwento sa likod ng isyong ito? Wag na, salamat na po. Wag na. Okay na yun. Okay na yun. Anong sagot niya? Sige, walang problema. Kung may iba ka pang tanong, huwag kang magatubiling magtanong. Nandito lang ako para tumulong. Yan ang assistant ko. Di ba ang galing? Magaling yung assistant ko. Sabi ko sa inyo, magaling yun eh. Pag yung tinanong ko, talagang sagot agad yun. Ang mga di mo, teka, saan na ba yun? Taiko Nora. Bujando, pwede ko ka ba matawagan sa message unsa imo message kay na okay, pwede. Hello? Hello, good evening. Hello, bro. May buntag. Good morning. Si Mar ito ng Cebu. Mar Cebu, Bro Mar? Nanonood ako ngayon sa Street to the Point dito sa Facebook Live. Okay, bro. Bro Mar, yung nag-send sa akin na picture, yun ba? Hindi. Kala ko yung si Mar. pagsunod niyo. Okay. Okay.
May tanong ka, bro? Oh, meron po. Ano yun, bro? Bakit yung mga protestante palaging inatake ang Katoliko? Bakit yung mga protestante lagi inaatake ang Katoliko? Siyempre, unang-una, para ang Katoliko, layasan ng Katoliko, dagdag sa kanilang 10%. Bro? Sige po. Maraming salamat po. Okay, thank you sa iyo. Salamat po, Brad. Thank you sa iyo, bro. Thank you, Bye-bye. 4980. Yun. Buti pa siya, tumawag, nagtanong. Yung mga protestante, talagang takot. No, takot sila to. Takot. Inaabangan ko darating na September 12 at ay tatawag kay Bacalares para ipaalam. Meron akong mensahe sa kanya galing kay Father Darwin. Okay? So dito naman tayo ngayon. May mga ganyan. Sana ang mga SDA, bro. O sabi ni Intel August Purakan. Good morning, bro. Watching from Barangay Dulao, Bago City. Yun, no? Sabi naman dito teka, live ko yung ano. Bro, live ka ba sa YouTube? Baka mamaya, Sacramental Blessing, darating si Joseph, ilalive niya sa YouTube. Okay. Ano ba yung iba dito? Blessed Saturday, mga puntos at sa iyo, Brother John, dito kami sa Bicol Region. Brother John, labalo, sabi po nila si St. Ignatius daw po ang nagtatag ng Katoliko. Yan po ang ipinipit nila. Si St. Ignatius daw ang nagtatag ng Katoliko. Di atin tanungin si assistant ko. Ayan na. Atin tanungin si assistant ko, ano sagot ni assistant, ha? Sige. Totoo ba na si St. Ignatius ang nagtatag ng Katoliko? Tanungin natin, ano? Anong sagot ng assistant ko? Basahin natin, ha? Sabi niya, si St. Ignatius ng Loyola, ay hindi Loyola, Antioch. Teka. Totoo ba, Ate Palitan? Totoo ba na si St. Ignatius of Antioch, ayan, Ignatius of Antioch, Loyola yung sinabi niya of Antioch, ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Yan. Anong sagot niya? Tingnan nyo, mabilis yung aking assistant dito. Totoo ba na si St. Ignatius of Antioch ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Hindi si St. Ignatius ng Antioch ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Straight to the point. Hindi pala si St. Ignatius ang nagtatag, ngunit siya ay isang mahalagang tagapagtanggol ng pananampalatayang Kristiyano sa mga unang siglo ng simbahan. Si Ignatius ng Antioch ay isang bishop at martir na nabuhay noong huling bahagi ng unang siglo at unang bahagi ng ikalawang siglo. Siya ay kilala sa kanyang mga sulat na nagbibigay ng mahalagang kontribusyon sa doktrinang Kristiyano noong unang panahon. Siya rin ang isa sa mga unang gumamit ng salitang Katoliko. Ginamit pala niya ang salitang Katoliko. Siya ang unang gumamit ng salitang Katoliko upang ilarawan ang simbahan. Hindi pala siya ang nagtatag. May simbahan na pinangalanan lang niya. Yan na. Sa kanyang mga sulat partikular na sa sulat sa simbahan ng Smyrna, ginamit niya ang salitang Catholic Church upang tukuyin ang universal na kalikasan ng simbahan ni Kristo. Sinabi niya, upang tukuyin ang universal na kalikasan ng simbahan ni Kristo. Sabi niya, wherever the bishop appears, let the people be there. Just as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church.
Ang terminong Katoliko ay nangangahulugang pangkalahatan o universal at ginamit ito ni Ignatius upang tukuyin ang buong pamayanan ng mga Kristiyano sa buong mundo, hindi lamang sa lokal na simbahan. Bagamat hindi siya ang nagtatag ng simbahang Katoliko, si St. Ignatius ay itinuturing na isang mahalagang figura sa pagpapatibay ng pananampalataya at sa paghubog ng pagkaunawa ng simbahan sa pagiging universal o Katoliko nito. Hello, good morning! Nawala. Nawala man. Ano yung miss call? Miss call. Ayan na. O, di na ano natin. Hindi si Saint Ay, may tumawag ulit. Hello? Hello po. Hello, bro. Oh. Bro, may katanungan pa ako. Ano yan, bro? Paano ba natin pabagsakin ang mga protestante? Paano babagsakin ng protestante? Simple lang. Lahat na protestante. Simple lang. Paano babagsakin? Mangaral lang kayo. At kapag mayroon kayong na-convert mula sa kanilang simbahan, yan ay kabagsakan sa kanila yan. Kabagsakan sa kanila yan kapag na-convert mo yan. Pero kung matigas naman yung ulo at hindi nagpa-convert, wait lang. At hindi nagpa-convert, ibig sabihin, talagang sa kanila yan, no? Pag nagpa-convert naman, bagsak sila dyan. Bakit? Pag yan na-convert sa Katoliko, ang unang target niyan, yung mga relihiyong iniwan nila. Para bang Katoliko, pag na-convert sa ibang relihiyon, natatarget yung Katoliko kaagad. Ganun din sa kanila. Tinan mo ko. Dati ako SDA, ngayon sila yung tinatarget ko ngayon. Oh. Ganun lang yun. Yun talaga babagsakin na automatically, flat, parang ginawa ng Katoliko sa Roman Empire. Ang Diyos lang nakakaalam kung kailan mangyayari yun. Okay ba yun, bro? Marami kasi mga, marami kasi mga kapitbahay namin nakakonvert sa mga yung United Church Christ Philippines, diba yun? At saka CFC, saka Pentecostal. Simple lang, bro. Mag-sharing lang kayo palagi, bro. Ako natin, ginagawa ko dati, nagsisharing kami. Yung si Cirilo Castro, dating Seventh-day Adventist. Ako dating Seventh-day Adventist. Cirilo Castro, dating Seventh-day Adventist. Sila yung magkasama ni Mars Jean Kapapas. Ngayon, pag sila nagngangaral, tinatanong ko sila, natatalakayan kami, dumating yung araw, nagtaka na lang ako doon sa debate ni Wendell Talibong at saka ni Andrew Libot sa Tudela, Cirilo Castro, nagkatoliko na. O, di dalawa na kami. Pero si Mars Jean Kapapas, ewan ko lang kung nagkatoliko na ba yun o manatili pa rin SDA. Layman si Mars Jean Kapapas, tapos si Cirilo Castro, ordinary member lang. Pero nakikipagdebate si Cirilo Castro dati. Kami dalawa magkalaban nun. Pero dumating talaga yung araw na nagkatoliko si Cirilo Castro. At ngayon, katoliko ni Cirilo Castro, lay minister pa nga. Nung ako'y nagpunta sa Osamis, nagkita pa nga kaming dalawa. Picture taking pa nga kami dalawa. So, yun ay depende na yun sa sa galaw ng Holy Spirit. Okay ba yan, bro? Okay na po, bro. Salamat po, bro. Sa po ka, boss? Nasa Osamis ka ngayon? Ha? Nasa Bohol ako, bro. Nasa Osamis City? Nasa Bohol ako, bro. Saan po sa Bohol po? Nasa Tagbilaran. Okay po, sige po. Salamat po. Thank you, bro. Tagapagsilat po sa inyo po. Salamat po. Bye-bye. Thank you, bro. Ayan. Okay. So, nag-chat sa akin si Rasha. Tuloy ba kayo ni Maricel ng JW? Pwede 1 p.m. Pwede 1 p.m. na lang. Kasi 4:30 kunin ko anak ko. 4:30 kunin ko anak ko. Yan. Pinipin lang kasi 4:30 kunin ko anak ko. Kasi 3 p.m. yung aming schedule niya. 3 p.m. ba yung schedule namin dalawa ni JW. Baka malate ako sa pagkuha sa anak ko.
Okay, ito naman tayo ngayon sa pagbasa ulit ng comment, no? 11:60 na. Sabi dito, Brother John, sagot ko na ito. Teka. Tingnan ko yung mga comment na nagdumaan kasi hindi ko nabasa yung iba doon. Dili mo sila kabasag mga revolto sa mga satanin. Nabasa ko na to. Nabasa ko na ito. So, dito tayo pinakadulo. Baka mayroong bago. Good morning, Bro JD. Wala na di ay mo online catechism from Digo City. September 9 na. September 9 pa yan. September 9 pa yan. September 9. Pwede rin. September 9. Pwede rin. September 9, 8 p.m. September 9, 8 p.m. Humingi kasi si Rasha sa akin kasi ng sa akin si Rasha ng okay, tingnan ko. Nag-PM ang good siya na karon, ha? Dili karon oy. Wait lang ha. Karon? Sige. Sige karon. 3 p.m. 3 p.m. Ngayon pala yung debate ko. Kala ko September 9. September 9 kasi yung nasa teka. September 9 yung amin dito. Yes, kana. Yes, kana. September 9 na. September 9 man na. Naadiha. Pero og karon iya gusto. Pero og karon okay ko. Og karon 3 p.m. okay ko. Okay daw no, may debate ka pala ngayon bro. Hindi, September 9 dapat, pero ang gusto daw ni JW ngayon. Wait lang ha. Tawagan ko kaya to si JW. Wait lang, tawagan ko to si JW. Tawagan ko to ha. Hello? Hello? Hello. Di ba September 9 yung schedule natin? Gusto mo ngayon? Gusto mo ngayon? Sigurado bro, alam confirm na natira siya kung paan ba, madayon ta sa 9. Sabi niya kasi, sabi ko, September 9, pwede ba 1 p.m? Kasi 4:30, baka matagal lang debate, 4:30, kunin ko pa yung anak ko sa 4:30. Baka matagal lang kung 3, pwede ba 1? Sabi niya may lakad daw siya ngayon. Teka, ba't ngayon? Hindi ko sinabi na ngayon. Sinabi ko tuloy pa yung natin yung discussion kasi magbigay kada ng 150 yung sa pagmo-moderator ba. Kaya kino-confirm ko niya kasi magulog ako ng GCash bukas. Gawin mo tong gawin natin tong 1 p.m. para mahaba-haba yung oras. Baka kasi pag 3 tapos 4:30 hindi pa tayo tapos, walang kukuha sa anak ko sa school. Okay, wala problema. Ako lang siyang i-confirm kay Mabisent ba ako nga sa Lunes unya basig di madayon ba. Muna ako lang i-confirm kay busy ba na si Rasha basig na siya i-live sa uban ba. Sige mga kuan. Alaon lang, 2:00 na diya. Sige, okay ko na. Sige. Ako lang inon si Rasha kay naamang gud siya talento ani sa kuan gud sa kanang tawgan pag live niya ba. Sige. Okay ra.
Oh, sige. Sige, wala problema, sige. Sige, thank you. Ayun, so, klaro. September 9, binako karon. September 9 pa, excited na masyado. Okay. September 9, oh sige, 1 PM ha, 1 PM. Oh, para ano, sure. 1 PM. Alam mo nyo, marami naghamon sa akin, yung iba nakalimutan ko. Malamang, siguro, hindi siya challenging kaya nakalimutan ko. O di kaya, sa dami na ginagawa ko, nakalimutan ko. Nakakalimutan ko yung iba. Nandun ako sa Cagayan ha. Yung kapatid ko tumawag. Sabi niya, Kuya, hindi ba meron kayo debate ngayon ni ano? O hala, nasa Cagayan ako. Ano ngayon yan? Ipa-reschedule mo na lang. Oh, yung debate ko noong nakaraan na hindi sumipot yung ano, yung debate ko nakaraan na hindi rin natuloy. Si Rian Fuentes yung moderator, hindi rin natuloy yun. Ewan ko lang kung kailan mo re-reschedule yun. Nakakalimutan ko yung iba. No? Sabi, bro, good AM katong JW Pastor ang amusapo bisan nag-explain pa ang kalaban. Wako ka encounter ani suka ni Maricel. No? Wako ka encounter suka ni Maricel. Pero, wala kung siya ba naman ipasabot. Wala daw purgatorio sa Biblia. Oy, di na sila kasabot. Meron bang purgatorio sa Bible? Meron. Ha? Ano mo na? Wait lang ha. Ano bang ipilit ang YouTube Kids? Ipislit ang YouTube Kids lagi. Yan, di ba yung kasi pag napindot ang YouTube Kids, matataranta na bigla. Okay. Ingon ni Soriano na ay may purgatorio sa Bible. Ayaw lang nilang tanggapin, ayaw lang nilang unawain. Basahin ko ha. Tignan nyo ha. Biblia tayo. May purgatorio. Unang Pedro 3:19. Atin mo nang putaan sa 18 muna. Sa 18 ganito. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Si Kristo daw pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Yan. Yan ay ano nila ha, yan ay kanilang, yan ang sinasabi sa 3:18. Ikaw, wait lang muna kasi si Divine kasi. Ano ba naman ito? Yan. Okay. So, ang sabi dito, si Kristo pinatay sa laman at binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Ibig sabihin, si Kristo, nung siya ay namatay at siya ay muling binuhay sa Espiritu, siya ay pumunta sa mga espiritong nakabilanggo. Espiritu. Yung mga espiritu na yun, nakabilanggo yun. Yung kanilang bilangguan, tinatawag namin sa Katoliko yung purgatorio. Bakit? Yung bilangguan na yan, tinatanong ko yung mga protestante, pati ako sa Bautista pa dati, yung bilangguan ng mga espiritu ba langit o hindi? Ang sagot, hindi langit yan. Bakit? Yung mga nandyan, mga pasaway yan, basahin natin ha, sa ating ituloy ha. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nung matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginagawa nito ang daong. Sabihin, yung mga espiritu yun, mga pasaway yun, mga pasaway sa panahon ni Noe yun. So, hindi siya langit. Ang tanong, impyerno ba yun?
Ang sagot, hindi rin impyerno. Bakit? Pinuntahan sila ni Kristo doon at pinangaralan. Tingnan nyo, sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral. Nangaral si Kristo doon. Hindi impyerno yun, kasi impyerno is total separation to the presence of God. Ano yun? Eternal damnation with total separation from the presence of God. Yun ang impyerno. Pero ito, pinuntahan sila ni Kristo at nangaral sa kanila. Ang mga ito ay mga ibinilanggo. Sila ay mga espiritu na kabilanggo. Hindi mo naman pwede sabihin na bilanggo ang mga espiritu na wala naman bilangguan. Siyempre may bilangguan yan. Ngayon, yung bilangguan, kung saan sila nakabilanggo, yan ang pinangalanan ng Katoliko na purgatorio. Bakit? Meron palang lalagyan ng mga espiritu, mga pasaway na espiritu, hindi langit, hindi rin impyerno. Ngayon, may lalagyan, hindi langit, hindi impyerno, yung lalagyan na yan, pinangalan na namin yan na purgatorio. Ngayon, kung totoo sila sa purgatorio, kailangan lang tutulan na merong bilangguan ng mga espiritu. Ganyan lang naman kadali. Yan nyo Ito, halimbawa, ito. Ito, halimbawa, yung lalagyan. Sample na natin, ano? Ito yung lalagyan. Okay, yan. Ito lalagyan. Ilagay dito yung magawa tayo ng example. Halimbawa, ito yung lalagyan. Ito yung bilangguan ng mga espiritu. May mga nakabilanggong espiritu. Langit ba siya? Sagot, hindi. Kasi bilangguan. Hindi kailanman magiging langit hindi kailanman magiging bilangguan ng langit. Pangalawa, impyerno ba siya? No. Bakit? Pinuntahan ni Kristo at pinangaralan. So, hindi siya impyerno. Kasi pinuntahan ni Kristo at pinangaralan. O hindi siya langit, hindi siya impyerno, ano siya kung hindi siya purgatorio? Sa Biblia, meron talagang purgatorio. Ang problema lang, ayaw nilang tanggapin kasi ang kanilang napakasimpleng dahilan, hindi mababasa. Sa Biblia, wala ka ring mababasa na si Apostol Pedro merong asawa. Wala. Dati, ko yung mga natin yan Sabi nila, kung may mabasa ako. Sige, pag may nabasa ka na meron siyang asawa, mabasa mo asawa ni Pedro Pag meron ka nabasa na meron siyang asawa, talo na ako. Pero pag wala ka nabasa, minimum talo ka. Tsaka sige. Nagipag-showdown sa akin yung isang baptist na yon. Nung binasa niya, nagkaroon ng sakit ang biyenan ni Simon. Saan niya yan Asan ang asawa dyan? Yun, may biyenan. Yun na nga, may biyenan. Pero asan yung sinasabi may asawa siya, mababasa mo may asawa siya. Naunawaan naman Ayun. Naunawaan pala. Sa madaling salita, ang walang mababasa na si Pedro may asawa. Pero maiintindihan mo na meron siyang asawa kasi meron siyang biyenan. Ang mababasa sa Biblia, si Pedro, Simon, merong biyenan. Yan ang mababasa. Meron siyang biyenan. At dahil meron siyang biyenan, mauunawaan mo na yon na meron siyang asawa dahil may mababasa na meron siyang biyenan. Ganon yon. Ang purgatorio, ganon din. Wala kang mababasang purgatorio, pero meron kang mababasa na bilangguan ng mga espiritu. Yung bilangguan ng mga espiritu na yun ang pinangalan ng purgatorio ng Katoliko.
Kaya nga sa la Sagrada Biblia, a los tales predico mucho tiempo por boca de Noé, del Espíritus las almas y por cárcel el purgatorio. Yun ang nakalagay sa la Sagrada Biblia. A los tales predico mucho tiempo por boca de Noé, por espíritus las almas y por cárcel el purgatorio. Meron talaga. Yung bilangguan ng mga espiritu na yon, yun ay purgatorio. Meron din nagsabi sa akin, hindi yan purgatorio, Brad. Ano yan? Yan ay limbus patrum. Ha? Limbus patrum daw? Oh, limbus patrum yan. Ano ba ang nilalagay sa limbus patrum? Diyan nilalagay yung mga banal. Mga banal, diyan nilalagay sa limbus patrum. Mga banal. Oh, ayon sa verse 20, ano yung nakalagay diyan? Mga banal ba yan? Mga pasaway naman ng mga yan. Oh. So, mga pasaway ang nandoon. So, purgatorio yun siya. Kapag tinutulan nila ang purgatorio, kailangan tutulad din nila na mayroong bilangguan ng mga espiritu. Kung walang bilangguan ng mga espiritu, wala sanang nga nakabilanggo. Ano sabihin bilangguan wala naman nakabilanggo? Di ba? Kaya may nakabilanggo kasi may bilangguan kung saan sila nakabilanggo. At yung bilangguan yon ang tinatawag naming purgatorio. Oh. Yan, maliwanag yun sa talata, oh. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Yun. Sabi ng iba, Brad, yan ay mga buhay, Brad. Mga buhay yan. Nakabilanggo lang sa kasalanan. Mali. Bakit? Kung itutuloy mo yan, sila ang mga espiritong ayaw sumunod nung magtiyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginagawa nito ang daong. Yan pala yung mga espiritu ng mga taong hindi sumunod nung ginagawa ni Noe ang barko. Tapos sabihin nila na mga buhay daw yan na bilanggol sa kasalanan. Layo. Ang layo naman ng context niya. Ayan ha. Yan ang isang palatandaan ng aking sinasabi. Okay, so mahaba-haba na rin yung aking mga na-record. Ito ba itong mga cuts dahil doon sa ni Divine. Nag-iingay ni Divine na napuputol-putol siya. Pero kung pa man, mag-upload ako ngayong tanghali alas 12. Abangan po ninyo ha. Kung darating si Joseph ngayon, alauna sa YouTube channel ang Sacramental Blessing. Kung wala si Joseph, si Father Darwin sa Facebook account niya magla-live siya ng Sacramental Blessing. Ganun na mangyayari. Kung wala si Father Darwin, ibang pare magbi-blessing, pupunta ako doon, ila-live ko sa punto por punto, Bisdak. Okay? Okay, so good morning Bro JD, God bless, maayo unta dili ka magsawa og live kay para daghan may masabtan sa atong church RCC. Pangutana lang mo. Kay kung makatubag ko, makatubag ko. Kung di ko katubag, di ko katubag. Para lang yan gano ba? Para lang yan yung ganito ba? No, si Rafael pa, bibi pa si Rafael, sabihin ko ganito. Kapag sinabi ko, sinabi ko. Pag hindi ko sinabi, hindi ko sinabi. Kaya, magtanong lang kayo. Pag kayo sinagot ko, sinagot ko. Pag hindi ko sinagot, hindi ko sinagot. Ganun lang yun. Good PM sa Diyos o kaniyong Brojando padayon sa empowerment sa RCC watching from Malapatan, Sarangani Province. Amen. Ayan, yung mga kakilala po ninyo ng mga protestante, inyong mga kachat dyan sa sa Facebook, patawagin nyo rito. Unang-una, hindi ko i-reveal yung kanilang pangalan kasi hindi ko naman sila kilala. Pangalawa, ang babasahin ko lang na number yung 4 na number sa dulo. Oh. Pangatlo, walang muka, boses lang nila. So, pabor sila dito pag magipagtalakayan sa atin sa live. Kaya sabihin nyo sa kanila, huwag kayo mayan, hindi kayo malalaman doon kasi on-call raman, on-call ra, via cellphone number. Oh. Okay?
So, paalam na po sa inyo at pagandaan ko na yung 12 PM episode dito lamang sa Punto por Punto. Maraming salamat po and bye-bye! At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!